Taga-Warriors ang bagong target ng Lakers. Delikado na si Ayton mga idol, iba na ang titig ni Lebron sa kanya. Gumamit ng Pinoy step si Luka na prostrate nga lang sa nangyari. LA Lakers versus Sacramento Kings. Historic night para kay King James. Dito nagsimula ang NBA journey ni Lebron noong 2003 sa arena ng Kings. Kaya naman magsusuot na special edition jersey si LBJ na may patch ng 23 NBA season. Walang ano-ano, sinimulan ni Lebron ang laban ng 200 jam mula kay Ayton. Talagang larong-laro si Lebron ngayong game. Bumitbit pa ng bola, unang 4 na puntos ng LA galing sa kanya. Hindi pa pala tapos si Lebron, ganda rin ang pasa ni Marcus Smart. Pinakagat ni LBJ ang defender, easy basket. 9-minute mark, Larabia with the steal at tingnan nyo ang ginawang move ni Luka mga idol. Gumamit ba naman ng Pinoy step? Dalawa tuloy ang napeke, pati si Westbrook napeke sa move na yon. Bumawi ng jumper si Brody sa kabila. LeBron James kalabaw lang natanda, sinugod na naman ang Kings. Pedal to the metal na naman sa basket. Nag-slow down bahagya ang both teams. Maya-maya lang si Luka naman ang kumakana sa Lakers. Sunod-sunod na puntos na para kay Dadon. Kabila naman Westbrook, DeRozan at Lavin ang nagdadala sa kanilang opensa. 4 and 30, Luka classic mini step back wing 3-pointer. May tiningnan pa sa crowd. Nabaliktad ang laro, biglang lumamang ang home team 32-28 end ng quarter. Bago yan, meron pang binuli ball si Lebron, minama ang bantay sabay floater. Second quarter, nagrun ang Sacramento, ilang minutong nag-scoring drought ang LA. Si Luka na lang yung mainit pati ng kamay para sa Lakers. 4 na minuto ang natitira sa first half, 3 sunod na 3 ang pinakawalan ng Kings. Halos sa iisang spot lang, 2 kay Monk at nakaisa si Brody Westbrook. Nabot ata si Hayes pero agad naman siyang nakabawi ng slam dunk. Highlight for the Don, ngayon lang ulit natin nakitang ginawa ni Luka ang fake na to. Napalingon talaga sa ibang direksyon yung bantay. Luka finding Jake LaRavia sa fast break habang tutok na tutok ang camera sa special edition jersey ni Lebron na may logong 23rd season. Nasundan pa ng magandang pasa ni Luka, nakita na naman si Hayes na nag-roll sa basket, dunk na naman. Bago tumunog ang buzzer, Luka magic nag-floater sa 3-point line, pasok ang 3. 11 tuturan para sa Lakers na ibaba nila ang kalamangan ng Kings. 26 points na para kay Dadon. Second half, dito na nadilobyo ang Lakers. Westbrook ang nagsimula ng run ng Sacramento. Maya't maya ang 3 ni Brody, pumalo na ng 20 puntos ang lamang ng Kings, 59-79. Hindi naman agad sumuko ang LA, dumaan na sa palakasan si LeBron James. Inatake ang depensa ng kalaban para buhayan ang opensa ng Lakers. Late ng third quarter, si Luka naman ang bumida at sa tulong ni Lebron na ibaba nila ang lamang sa 12. Fourth period, tuloy-tuloy pa rin sa pananalasa ang Sacramento Kings, tinatakbuhan nila ang Lakers. Late ng quarter, sumubok pa umabol ang LA na ibaba nila sa single digit ang lamang, 104-112. Pamatay sunog naman ang jumper ni DeRozan, dito na nag-throw ng white flag ang Lakers sa dalawang magkasunod na 3-pointer mula kay Monk at Achua. Pinasok na ang mga bench players, pinaglaro na nga si Bronny at nagsigawan pa ang crowd nang makadalawang 3 sa anak ni Lebron. 124-112 ang final score. Balita naman tayo pagdating sa trade dahil nagkakandara pa na ngayon ang mga teams habang papalapit ang NBA trade deadline at syempre hindi mawawala dyan ang Los Angeles Lakers. Mga idol, ayon sa isang NBA insider, minomonitor daw ng Lakers ang sitwasyon nito ni Jonathan Kuminga. Hanggang ngayon malinaw pa rin daw ang priority ng Purple and Gold ay makakuha ng 3-and-D wing player, yung kayang dumepensa sa perimeter at may maasahang tira sa labas. Kung matatandaan nyo na itong mga nakaraang linggo ay lumabas na ang pangalan ni Keon Ellis, Andrew Wiggins, Herb Jones ng Pelicans at pati na rin ang tinagaroang NBA villain na madalas mang-asar kay Lebron, si Dillon Brooks. Lahat ng mga yan ay kilalang solid defenders na may kakayahang tumira sa labas. Kaya hindi na rin nakapagtataka na pinag-aaralan ngayon ng Lakers ang posibilidad na kunin si Jonathan Kuminga bago ang February 5 trade deadline. Ayon pa sa mga nabasa natin, tinawagan na pala ng Lakers ang Warriors noong nakaraang offseason para kay Kuminga at hanggang ngayon ay nasa radar pa rin nila ang forward ng Golden State. Eligible na si Kuminga para matrade simula January 15 pero ayon sa mga sources, hindi nagmamadali ang Warriors na bitawan siya, maliban na lang kung may dumating na magandang offer. 23 years old pa lang si Kuminga mga idol, batang-bata, athletic at flashy na player. Ang problema lang talaga, hindi pa siya consistent na shooter. Sa ngayon may average siya na 12 points per game, 6.2 rebounds, 2.6 assists,
shooting 43% mula sa field pero 32% lang mula sa 3-point line, yun lang. Kung sakaling mapasama siya sa lineup ng Lakers, malaking tanong kung sino ang maaapektuhan. Posibleng si Rui Hachimura ang mapalitan sa starting 5 maliban na lang kung gawing bench player si Reeves o kaya naman matrade siya. Isipin nyo na lang ang lineup: Lebron, Luka, Rui, Kuminga at Ayton. Siguradong solid ang depensa ng Lakers. Kung hindi naman i-trade si Austin Reeves, mas bagay na gawing second unit si Kuminga kung saan posibleng palitan niya si Vanderbilt bilang energy defender of the bench. Kayo mga idol, okay ba sa inyo na kunin ng Lakers sa Jonathan Kuminga o baka mas gusto nyo maghanap na lang sila ng ibang mas consistent na 3 and D player? Comment down below at huwag kalimutan mag-like, share at subscribe.